Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon. Isipin nyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi pababayaang pasukin ang bahay. Kaya maging handa kayo, sapagkat sa oras na hindi nyo inaasahan, darating ang anak ng tao. Isipin nyo ito, may tapat at matalinong katulong at sa kanya ipinagkatiwala ng kanyang amo ang sambahayan nito para bigyan sila ng pagkain sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang amo ay matagpuan siya nitong tumutupad sa kanyang tungkulin, mapalad ang katulong na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na ipinagkakatiwala sa kanya ng amo ang lahat nitong pag-aari. Sa halip ay nag-iisip naman ang masamang katulong. Magtatagal ang aking Panginoon. Kaya sinimulan niyang pagmalupitan ang mga katulong na kasama niya, samantalang nakikipagkainan at nakikipag-inumang kasama ng mga lasing. Ngunit darating ang Panginoon ng katulong na iyon sa oras na di niya inaasahan at sa panahong di niya alam. Palalayasin niya ang katulong na ito at pakikitunguhang gaya ng mga mapagkunwari. Doon nga may iyakan at paggangalit ng ngipin. Mapagpalang araw mga kapanalig. Nang minsang ako ay nasa emergency room, may isang nanay na biglang napasigaw sa pagdadalamhati. Joshua, anak, bakit mo sinayang ang buhay mo? Diyos ko, gisingin mo siya at isa pa pong pagkakataon. Namatay si Joshua sa dami ng saksak sa kanya at mataas ang level ng drugs at alcohol sa katawan niya. Siya ay 20 anyos. Sa mga nakasaksi, sayang daw si Joshua kasi bata pa. Sa mabuting balita natin ngayon, isa ito sa pinapaalala sa atin ng Diyos na ang buhay, higit sa lahat, ay isang napakaganda at napakahalagang regalo na ipinagkatiwala niya sa atin at may tiyak na layunin. Ang tawag ng iba dito ay misyon sa buhay. Sayang nga ba ang mawala ito sa isang bata pa? Sa tingin ko mga kapanalig, lahat ng buhay ay sayang sa kahit anong edad kung hindi natin ito bibigyang halaga at tupdin ang layuning nakatuon para dito ayon sa kalooban ng Diyos. Ang araw na ito ay isa pang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos para muling tingnan, suriin kung ano ang ginawa o ginagawa natin, hindi lang sa buhay na kaloob niya, kundi sa lahat ng bagay at mga taong ipinagkatiwala niya sa atin. Sa ating pagdarasal,